dear beloved, Boss Mike Cervera. Total naman, napag-uusapan natin, napag-uusapan natin itong sinasabi nyo na, eto bang Sentry at saka General Torre, meron tayong video niya, Pinas na meron Ayan, pakinggan nyo Ano sabi ni Sentry dito? Pakinggan nyo. paswerte ng Pilipinas na merong General Torre Right. at this time. Kasi alam mong meron siyang moral compass. Oo. It's working properly. Alam niya yung... Wait lang. Sabi rito, bakit wala si Mima? Hindi, iba na yung kanyang Hindi, iba yung kanyang grupo na. Nasa Abante Bisaya na siya. Doon na siya, wala na siya sa Bingador. Kayo naman, hindi ho. Si Mima nalipat na ng Abante Bisaya. Kasama niya si Kakopi. Silang dalawa mag-tandem. Ganon. Sa Bingador, kami ni Biyahe ni Koy, Nyulo, Direk Freddy at ako. Kaya naging 4 kasi etong mga susunod na panahon, lagi kung wala, kaya kailangan 3 pa rin silang matira. Diba mga kababayan, panoorin nyo pa rin ang Bingador kahit nang wala ako baka hindi nyo na panoorin. Ito na. Ano sabi ni Bebang, Bebeng. Ito na. Beyabeng pala. Napakaswerte ng Pilipinas na merong Napakaswerte. General Torre Right. at this time. Kasi alam mong meron siyang moral compass. It's working properly. Alam niya yung tama na gawin. Alam niya yung duty sa kanyang bansa. At may balls to back it up. Kita nyo? Sabi dito ni Argo Bingot, bakit nagparetoke si Mima? Lagi mo kasi niya binubuli Ikaw, Argo, kasi bully ka Ayan, tuloy. Tignan mo, nagpaganda. Ano ngayon masasabi mo kay Mima? Di ba? Wala kang masabi ngayon. Di ba? Di ba, Rose Nicolas? Ngayon, eto si Sentry na mismo ang nagsabi, Mary Pinoses. Na swerte ng Pilipinas nagkaroon tayo ng General Torre. Di ba, Pinky MA, Grabe. Kaya alam nyo, mga kababayan ko, kung tatakbo man, Vice Presidente, kung tatakbo man, walang nagbago? Sabi nga nung, pangit Laki na raw ng pinagbago, hindi niya na nga daw nakilala. Di ba, Heidi Pantino? Alam nyo, mga kababayan, kahit ano pa man takboy ni General Torre, halimbawa ako, Vice President, magje-General Torre ako, tumakbong senador, sosuportahan natin, maging senador. Di ba? Dapat ganun, mga kababayan ko. Kaysa itong mga hinayupak na ito, tignan nyo. Ano ba sabi dito, Boss Mike? Ayan, Yan, ito. Ano sabi rito? Ni, Sentry. Mauna pa akong makukulong kaysa sa mga kurakot na nagnanakaw sa ating bayan. Kahit isa, wala pang napakulong ang meron tayong liliwanagin dito, mga kababayan. Sinabi niya, mauna pa raw daw siyang makukulong. Kaysa sa mga kurakot. Baka nakakalimutan mo, bata ka ni Gloria. Baka nakakalimutan mo, involved ka sa CTE deal. Di ba? Marami pa, mga kababayan, na-involved si Mike Defensor. Kung kurakutan lang naman ang pag-uusapan, nung panahon ni Gloria, siyang damakmak na ito At saka eto rin, involved din ito sa mga pyramiding. Alam niyo yun? Sa mga pyramiding at saka multi-level marketing, MLM. Mga kababayan, sino nakakaalala ng Forever Dead? Sino nakakaalala ng Forever Dead? At sino rin nakakaalala noong mga leather na nauna pa ito sa mga
networking noon, nung araw. Eh di ba nga sinasabi ng marami na ang networking ng mga company, mga kababayan, scam yan, scam. Kaya yung sasabihin na malinis si Defensor. Oh, di ba? Talaga? Hindi mo ba alam yun? Hindi ka pa ba sinilang argo nung panahon ng Forever Dead? Diyan yun sa may Ortigas. Diyan yun sa may Green Hills. Diyan, malapit. Yan, yung mga networking na yan. Oh. Naku, mga kababayan, ano. Hindi nyo na siguro nalalaman yun. Mary Jane de Vera, no? Hindi na nila natatandaan yun. Forever Dead. Sasabihin, no? May papakita, mayaman na ako, yumaman ako, kakabenta ng Forever Dead product. Di ba, no? Di ba? Sabi, hoy! May papakita, dati po akong taxi driver, sir. Maraming salamat sa Forever Dead. Mula po nung napasok ako dito, ako po ay umasenso na ang buhay. Dati po, nagwa 1, 2, 3 ako sa jeepney, pag sumakay. Pero ngayon, ako ay meron na hong bagong kotse. Ganon, mga kababayan. Oo. Ganon yung mga ginagawa ng mga ito. Isa ho si Mike Defensor sa mga nagpauso sa Pilipinas ng mga ganyan, multi-level marketing. Alam nyo, yung mga ganyan, huwag nyong salihan. Maniwala kayo sa akin. Huwag kayong nagpapaniwala dyan. Magbenta na lang kayo ng sigarilyo sa kanto kaysa pumasok kayo dyan. Di ba? Adayan Asuncion. Romnick, hindi nyo alam, Peter Chin, Peter Chin, forever dead nga yun. Di ba? Dead. Namatay. Di ba, mga kababayan ko? Meron pa nga iba dyan eh. Nasan na yung mga pampaputi? Ano daw, laman? Puro apog lang eh. Hindi naman talaga nakakaputi. Ayun, nagkaroon na ng sakit sa kidney. Di ba? Yung mga kababayan eh. Nakaw! Sabi naman dito ni Jenny Ramos, ako, Sir Mike, dealer ako ng Vita Plus, pero na-stop nung nag-abroad ako. Pero gumagamit pa din ako ng product nila kasi hiyang sa akin. Wala namang problema. Walang problema yan. Basta lapat sa inyo at nagbebenepisyo kayo. Pero aminin nyo at hindi, mga kababayan, maraming mga nagpayaman dyan katulad ni Mike Defensor sa mga mga ganyan networking company. Sabi ni Rose Nicolas, Sir Mike, pupunta ka ba ng EDSA? Bakit? Para saan? Bakit tayo makikisali dyan? Hindi naman natin rally yan. Rally ng dilawan yan. Di ba? Omar Bayabas. Baby pa kasi ako that time. BMB Ramjay. Di ba? Scam yan. Enrico Tongol. Di ba? Roel San Pedro. Scam nga ni. Hindi magpapaniwala na ko, Diyos ko. Yayariin kayo talaga niyan. Yan, Yan. Ang dami ho netong mga kalokohan nung panahon ni Gloria. Tapos, sasabihin niya, yung kurakot daw, yung kaysa sa makurakot, kurakot ka din naman nun. Kaya dapat mauna ka. Nako, di ba? Alam nyo, buti pa ito, Nako, mga kababayan, ito parang parehas tayo dito. Ano ba ito? Pinsan o kapatid ni Martin Romualdez? Pinsan, Pinsan ni Martin Romualdez. Malayo sila. Si Martin Romualdez, mandurugas eh. Ito ho yung umiyak nung Yolanda. Natandaan nyo yun? Ito po yung umiyak nung Yolanda, si Alfred Romualdez. Ito po, mga kababayan,
yung asawa niya, si Kring Kring. Maganda, no, mga kababayan, si Kring Kring. Nung araw malamang yan ang dahilan ng pagtangkad nyo. Si Kring Kring, ano. Sa mga lalaki rito, natatandaan nyo ba? Si Christina Gonzales. Oh. Sino nakakatanda? Christina Gonzales. Ganda nun. Makinis, maputi, mistisa, agoy. Ano? Di ba, no? Yun po yung asawa. At, ayun na nga. Naging asawa, kaya nawala na sa showbiz. Sabi dito, eto ho yung sinasabi ko sa inyo Oh, makinig ka, Dictus Rex. Ikaw ba? Ikaw ba yung laging nanonood mag-isa sa kwarto? At ang pinapanood mo si Kring Kring? Ano? Ito, si Alfred Romualdez, ang pinsan ni Pangulong Bongbong Marcos at pinsan din ni Romualdez na mandurugas. Ito, mga kababayan, kung hindi tayo marunong magbigay ng disiplina at magpalaki ng mga anak ninyo ng maayos. Ito mga kababayan, parang tayo to. Parehas kami ng opinion. Kung hindi tayo marunong magbigay ng disiplina at magpalaki ng mga anak ninyo ng maayos, huwag ninyong ipasa sa gobyerno ang disiplina. Sapul sila Sara dito, ano. Sapul lahat ng mga DDS. Ano? Hiwalay na sila. Hindi pa! Anong hiwalay na? Hindi. LMT-17 hindi sila naghihiwalay. Going strong pa rin. Tama! Ito yung sinasabi natin. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Na ano? Yung pagdidisiplina ng mga magulang, di ba? Sino nakapanood? Palibasa, lagi kayong wala Remen Hold Di ba sabi ko nung isang gabi, Kateringgal po, ano? Ano sabi ko? Jen Teres. Ang sabi ko, walang dapat ibang managot sisihin, kundi dapat magulang. Sino nakapanood nun? Press 1. Press 1! Press 1! Diba? Ano, Nodeta Pascual. Team replay ba ako, Boss Mike? Hindi. Oo, multo lang ito, AI. Napanood ni Heidi Pantino. Yan, Jane Wanson. Ramlat. Si Mary Pinoses. Mary Jo. Ang daming nakapanood. Kasi Ruel San Pedro, may pet habis. Kayo lahat. Marilu Raganit. Darrell Bautista. Yun talaga dapat. Kaya ako nagtataka dito sa tatanga-tangang senador nyo na si Robin Padilla, pinipilit niya na panagutin yung 12 anyos. Ano ba alam nung 12 anyos? Magtikol-tikol pa lang. Ano ba alam nun? Hindi pa makapag-isip ng talagang isip yun. Diba mga kababayan? Kaya nga pagka may babaeng nabuntis agad yan, dala lang yun ng libog Hindi talaga totoong pagmamahal yun Kasi hindi pa nila naiisip yung pong mga dapat nilang unawaing maigi. Katulad nito, tama. Tayong mga magulang dapat ang siyang panagutin. Eto mga kababayan ng batas, gumawa ng batas. Palakasin ang pagpapanagot sa mga magulang. Palakasin din, para hindi naman wala silang masabi, palakasin din ang pagpapanagot o pagdidisiplina sa mga anak. Hindi ko katulad ngayon, mabatukan mo lang, mayroong bantay bata. Diba? Tatawag sa bantay bata, pinalo po ako ng nanay at tatay ko, tinamaan po yung ulo ko. Mamaya-maya mga kababayan, nandiyan na yung DSWD, Laila Collins. Subukan mo kayang magpalipad ng kulay pula at malaman mo. Diba? Laila Collins, kita-kita tayo soon. Diba? Yun, mga kababayan. Kaya kabubuhan yung ipipilit mo, panagutin mo, laging yung bata.
Kasi alam nyo, si Robin Padilla, ayaw niyang panagutin ng magulang kasi siya unang mapapanagot. Oh, bakit? Maaayos ba yung mga anak niya? Oh, yung isang anak nga niya, hiniwalan din ng kapwa-artista. 'Di ba? Sumama na sa ibang artista. Di ba? Hindi rin naman nagpalaki ng maayos lahat. Yung si Robin Padilla, hindi niya napanagot hindi niya napalaki ng maayos lahat yung anak niya. Kaya ayaw niya na managot ang magulang. Di ba? Yan yun, Joe Granada. Damusa, Racer. Si Robin Boss, tahimik. Di siya dahil nag-aaral daw. Putik na yan, Kayo, sige nga, isipin nyo. Tama ito. Kung hindi tayo marunong magbigay ng disiplina at magpalaki ng mga anak ninyo, ng anak natin, ng maayos, huwag ninyong ipasa sa gobyerno ang disiplina. Disiplinahin nyo muna nating mga magulang ang mga sarili natin at para yung mga anak natin, magandang halimbawa tayo. Kasi ang mga anak natin, nananalamin sa atin lagi yan. Tinitignan kung tama ba ang ginagawa ng magulang nila. At doon sila bumabase sa magiging uugaliin nila sa ibang tao. Diba? Diba? Yan. Sa mga hindi pa nag-like dyan, nagagalit na si Heidi Pantino. Cesar Maltiso, may kilala ko, 12 anyos, di pa tuli. Diba? May coops pa. Di pa pwede contradiction ang 12 anyos. Diba? Yun na nga. Diba? Ako, mga kababayan, nung 7 taong gulang ako, pag nakikita ko yung magulang ko na nahihirapan, ako yung nahihirapan Sasaktan ng kalooban ko, di ba? Pero, ewan ko nga sa iba Palibasa, mga anak ng DDS. Yung mga DDS kasi, mga kababayan, ganyan ang mga ugali. Yung mga bata na mga malamang magulang nun DDS. Eto, mga kababayan ko. Pasok natin si Ninyo. 2018 to 2019. Sino House Speaker of the House dyan? Sino? Alan Peter Cayetano. Ito ang tanong. May ginawa pa siyang aksyon tungkol sa kurakutan noong panahon ni dating Pangulong Duterte? Correct. May napanagot ba siya? May naging resulta ba? Yung naging testify ni dating Congressman Rolando Andaya? Hindi po bang wala? Wala. Yan ang kapapanood sa atin ni Kap Ninyo. Tingnan nyo, yung mga tinatalakay natin dito, nakukuha niya. Yan yung sinasabi natin. Alan Peter Cayetano, sino na ba ang napanagot mo? May napanagot ka ba? Naging speaker ka? Di ba? Wala. Kundi nakipag-away ka lang na nakipag-away. At ito'y panahon ni Digong, mga kababayan ko, na noong pa man, sabi nga ni Yussi Claire Castro, talamak na ang flood control scam. Nandudugas na sila. Sa panahon ni Duterte, yung mga kaalyado niya, yung mga gabinete niya, nagpapakasasa na sa pagnanakaw sa kaban ng bayan. Kaya ewan ko ba bakit halos gawin yung Diyos si Duterte? Mukha naman demonyo. Ugaling demonyo pati, di ba? Ugaling demonyo pati, yan. MaxSafe, di ba? Jen Balmadrib, live ho ba ito? Hindi po, AI. Di ba? Nilo Roduta, Bell 518, Awamut Maaramid ni Alan Peter Duterte. Wala na. Walang naaramid. Ang gapo. Awan. Walang napanagot. Ngayon, sino ang malinaw na tuta nung panahon ng mga Duterte? Correct. Sino? Ikaw, kasama ka.
DDS yan si Nino, ha? Pero naging tropa natin yan. Oh, naging kaibigan natin. Oh, di ba? Hindi si Cayetano. Oh. Cayetano. Tapos Tuta. ngayon, Oh. na flood control issue, controversy na to, ay panahon to ng mga Duterte na naabutan lamang ni Pangulong Marcos. Yan. Ibinibintang na kay Oh. Pangulong Marcos. Yan! Yun, tama si Nino eh. Naabutan lang, Nino, ni Pangulong Bongbong Marcos ang pangungurakot na yan, tapos ang ending, ibinibintang kay Pangulong Bongbong. Kininayo kidami na. Si Gloria. We will give you a family tree Oh. para dahil maraming mga former husband, former wife, Oh. kaya iba-iba yung mga last name. Iba-iba yung mga last name eh. Pero sir, connected po sa current administration? Ha? May connection po sa current administration? Yes. Yan. Cabinet. Oh. Duterte, ha? Oh. Connected sa current administration. Yan. Yes. Oh. Incumbent cabinet member. Pwede nga cabinet members eh. Oh, kita nyo mga kababayan ko? Kaya maliwanag na itong ginagawa ng kampo ni Duterte na ngayon humihingi yata ng saklolo, pondo sa ibang bansa. Sa mga kababayan, humanda kayo. Sa mga susunod na panahon, naaandar na ang impeachment trial ni Sara Duterte. Abay, grabe na naman ang paninira. Sisirain na naman nila si Pangulong Bongbong Marcos ng mga fake news, ng mga mga trolls, yung mga paninira na hindi mo alam kung saan nila kinukuha. Pero kapag pinakita nila, wala namang mga muka. Di ba? Asahan nyo na yan. Kasi mai-impeach na si Sara. Humihingi na sila ng saklolo. Nako! O, paano? Our beloved Boss Mike! Boss Mike!